Isang mapagpalayang araw ng Martes sa inyong lahat. Sama-sama tayo muli sa loob ng isang oras para sa pinakamainit na balita ngayong araw. Ako po si Denise Tang. At ako naman po si Lourdes Vera, ika nga ng historiador na si Zeo Salazar. Ang kasaysayan daw ay salaysay na may saysay. Sa pagkuwento sa nakaraan, pagdagdag bawas ay huwag sanang masanay. Okay, pagdating sa kasaysayan, document and always tell it right. Parang dito sa Afternoon Delight. Okay, it is Tuesday, February 25 at ang ating delight of the day, wala pong kinalaman sa araw na to, ay ang tuna sandwich. Bakit? Bakit? Tanong mo sa producer natin mamaya. May kinalaman yung kanyang May inulusot ako. alaga. Oh, ano May inulusot ako. Alam nyo ba yung unang-unang gabi ng People Power? Noong 1986. Aba, sinabi ni Cardinal Sin sa isang press na, sabi niya sa isang announcement na pumunta kayo ng Krame. Suportahan ninyo ang bumitiw na Defense Minister ng Malacanang na si Juan Ponce Enrile kasama si PC Chief na si Fidel Ramos. At nagbaon yung mga tao ng mga sandwiches. Tuna sandwiches? Para ipamigay sa mga, iba-ibang klase. No? Once upon a time, hindi pa uso yung mga tuna sandwich. No? Totoong tuna talaga ginagamit. Kasi hindi pa uso yung canned mga tuna. Canned. Canned sardines meron. Pero tuna, not so much. Okay. Ika nga ng kasabihan, those who do not learn from history are doomed to Repeat. repeat the 8th grade. Repeat the 8th grade talaga. So kailangan, ang hirap din kasi, Tita D, So sa 39th anniversary, yung mga kontrabida dati, sila yung nakaupo ngayon. So the fact na ang laki ng botong nakuha ni Junior, ito ba yung repudiation ng buong spirito nung nandun sa right down that highway, no? And we are seeing footage of what happened 39 years ago. So ang tanong, yung mga lahat po nang nanonood sa atin, ikaw partner, ano bang, nasaan ka ba? Grabe ka Where naman. were you, 1986? 11 years old lang ako nung 1986. Ay kaya wala naman akong sinabi. At tinatanong ko lang kung nasaan ka, pwede namang nasa bahay. Abay ako yung nakatambay lamang sa bahay noon, Baka naglalaro-laro pa ako noon. Pero naririnig namin noon, may mga pumuputok-putok, may mga helicopter na pabalik-balik. Kasi malapit lang naman sa likod lang namin yung Krame, tsaka Aguinaldo. Ano yung experience nung nadidinig-dinig mo yon? Wala akong kamalay-malay doon sa gravity ng sitwasyon. Pero naalala ko lang, ang tatay ko kasi noon, police. Police Maynila. Medyo kinakabahan siya noon na baka mag-take over daw yung mga komunista. Alam mo naman, taong gobyerno, drank the Kool-Aid. Hi, Tito. Oo. Ginanonood yun sa probinsya ngayon. Ganon? Kahit sa gabi? Oo. So, ang mga parents ko, matatawag, mga loyalists sila. No? Naniniwala sila noon sa, tuloy lang after 19 years, my God, yun pa rin. Pero napakakulay po. Once upon a time, we were the toast of the world. No? Ika nga na isang kanta, yung handog ng Pilipino sa mundo, na inawit po ng Apo Hiking Society at Celeste Legazpi, all-star cast yun, At ang ganda-ganda ng music video nun. Para siyang We Are the World, yung concept niya, USA for Africa, pero it's about a bloodless revolution na naka-inspire daw sa maraming mga upheavals sa Eastern Europe ng mga panahon na yun. Yun nga lang, ang ginawa lang nakakaiba, halimbawa ng bansang gaya ng Romania noong 1989, December 25, yung diktador nila ay hindi na nakalabas ng bansa. Dahil tinry nila agad, kasama yung asawa, si Elena Ceausescu, along with Nicolae Ceausescu, at noong December 25, firing squad nila, yung mag-asawang diktador. 25th talaga, At wala na nakabalik. Sabihin natin ganun. At sabihin natin na may mga tao, na may mga bansa na alam nila kung paano regaluhan yung mga sarili nila. Christmas gift. That's one way to look at it. Ikaw, ano ginagawa mo ng EDSA 86? Ay, wala pa, nasa imahinasyon pa lang ako ng mga magulang ko. Tingnan natin, pwedeng sabihin na, wala namang EDSA, parang hanggang ngayon mahirap pa rin kami. Tandaan natin, ako naniniwala ako doon sa kasabihan that
EDSA did not fail us. We failed EDSA. Let us know your thoughts, ha? You can put them on the comment section, lalo na kung kayo po ay somebody who's experienced the 1986 revolution. Kung anong, kung nasan kayo noon, anong ginagawa nyo, anong pakiramdam nyo, at what you think is happening right now to the country. Pero at this point po, silipin na muna natin ang ating mga storya on social media. This one, on the Philippine Star via Live, 80% of Filipinos adopt YOLO mindset, o YOLO, yung you only live once. Amid uncertainties, according to a study by global research firm IPSOS that involved 1,000 respondents from 50 countries. The Philippines ranked third after Hong Kong and Thailand. Okay, 80%. Okay, paano kaya tinatanong yun? Ano? So, number 1, Thailand. Pagdating sa you only live once, na filosofiya, sunod, Hong Kong. Okay? Parang, hindi ko expect yung Hong Kong nakasama dyan. Ako Sa rin, YOLO. honestly, kasi grabe yung competitiveness ng when it comes to like, sorry, alam mo yung 996, the trend now, especially in like Korean, Japanese, and Chinese office hours and the way they work. It's 9 to 9 a.m. to 9 p.m., 6 days a week. I would assume na since competitive din sa Hong Kong, na medyo ganun yung mentality and hindi siya masyadong YOLO. It's really like looking at the future and how you can build your careers, your lives. Pero Thailand, maniniwala pa ako. Oo. No? Medyo mahilig sila sa good time. Pero at the same time, may bahagi ng filosofiya nila yung Buddhism, ano? Pero, Tita D, curious ako, no? So, paano kaya tinatanong yung may tawag sila, nouveau, nihilism? Hindi ko nga alam eh. Pero ang sabi kasi, parang when people feel like they have control of their own lives, yun daw ang sign of quote-unquote ultimate sign of success. So, having control of your own life. So parang they want to enjoy the present. Ito yung gusto kong gawin ngayon, dito ako masaya. Medyo short term yung pagkuha sa happiness. Pero parang para sa kanila, at least masaya ako ngayon. And I'm doing things para maging masaya ako ngayon. Okay. Parang gano'n. Pero curious ako, no? Ang usually itinatahi ito sa worldview na tinatawag na hedonism, ano? Na panuhan pa ng mga ano pangalan nun? Nagsisimula sa letter A at R ang kanyang pangalan. Okay. So the SUS, no? Na philo. Yung idea niya parang basically i-enjoy mo yung buhay ngayon. Dahil ito naman talaga yung purpose natin is to enjoy pursuit of pleasure and avoid pain. Basically, ganun. Pero okay lang naman kasi yun. Siguro maintindihan ko siya kung yung panahon na walang kasiguraduhan ng buhay, wala pang mga naimbento mga bakuna, anytime pwede kang mamatay, anytime merong barbarian invaders sa pwedeng sunugin yung bahay mo habang natutulog ka. May ganong fears. Pero ngayon kasi, tinatahi nila yan to like fears of what would happen dahil nga nakikita na natin yung epekto ng climate change, the fears of another pandemic, baka daw may maulit-ulit. Inequality is still a big thing. Persistent inequality daw sa buhay, naramdaman. So for them, ang ginagawa na lang nila is just be happy now. Kasi nga, di ba sabi nila, sabi nga nila, di ba, that's why every day is a blessing dahil hindi mo naman alam kung kinabukasan, igigising ka pa. Lalo na kung nasa edad mo na ako. Grabe naman, bata ka pa. Mararamdaman mo yan talagang, nako, ito na yung mga... Sa likod ko ngayon, pag kinapa mo yung likod ko, may 2 salon pass na hapon. Siyempre medyo mentally yung Wala na kasi kanina pa yun. Saka Japanese kasi. Kaya wala masyadong amoy. Okay. Pero anyway, ikaw ba naniniwala sa ganon? I guess to a certain extent. Halimbawa, paano kaya itanong nito? No? Kung kunyari, kung ikaw ba'y kakasweldo mo lang, may binibili ka ba agad na gusto mo? Or hindi, mga bills ko yung binabayaran ko. Oo. Okay. Hindi, that's why I said nga, I believe in it to a certain extent kung napagtabihan mo yung mga responsibilidad mo, yung mga bills mo, kailangan mong budget for food, for whatever.
at tas may natabi ka, pwedeng magbakasyon ka kung yun ay isa sa mga goals mo kasi mahirap nga din naman na baka ipon ka ng ipon, then come the time na retired ka or gusto mo na magbakasyon, hirap ka na maglakad. Naku. Diba? May mga ganyan kasi. Sakit ka magsalita. Hindi. Kasi Medyo matalas na dila mo ba? Hindi. Medyo ano lang. Siyempre, realistic lang. Dahil hindi naman lahat blessed na makapag... Let's say, paano kung ang trabaho mo stuck ka in the office 9 hours a day. Hindi ka naman sanay maglakad ng maglakad. And then, when you get older, tsaka mo ipipilit yung bakasyon mo na lakad ng lakad. Oo. So, maraming mga... Kung makikita mo yung mga cruise, yung mga cruise ships, puno-puno... puro may mga may uban. Malaking porsyento ng mga bumibiyahe. Dahil itong mga to, at tanungin mo sila lahat, itong mga retirado na ng mga nagsipag buong buhay nila. Ang sasabihin nila sa'yo, we should have done this earlier. Oo. Kaya kung yun nga, again, given may extra kayo, if you really have money to spend, hindi naman yung may ipit pa kayo sa inyong mga budgeting buwan-buwan, then pwede naman. Pero, okay, ang basa ko naman sa YOLO ay hindi naman yung talagang nihilistic philosophy na, okay, magsaya tayo ngayon kasi bukas wala na itong mga to. Yung idea lang naman kasi ng YOLO na parang, at least you should try everything at least once. At tingnan mo kung type mo o hindi. Pwede, oo. Pero kasi yung parang sa di ba, ang tinatawag sa in the Buddhist middle way, na walang sobra, walang kulang, diretso lang. Kasi there's no such thing as perfect happiness. Pero na lang kung meron kang nakatabing aso at may maganda kang gitara at huwag na yung iba. Okay. Hanggang doon na lang muna tayo. Naniniwala ka ba sa delayed gratification? Bilang atleta, malamang nagsusubscribe ka dyan. Minsan, oo. Kasi parang, especially if you keep track of what you're doing to get to where you want to be. Yun ang living in the present. Alam mo yung mga practice ng atleta, yung pagpapractice sila, hindi mo iniisip yung medalye, di ba? Ang iniisip mo lang, alam ba, kung paano mo bubuhatin yung bench press na ito, tapos kung paano mo maaabot sa pangatlong reps. Yun lang, you have to be in the moment. Shorter lang din. Parang ano siya, kunyari, mabigat. You try to pump yourself up, last three, last two. Your gratification comes after your first set. And then you do it all over again. May iksi lang. Meron kasi social experiment dati, yung cookie gratification, parang sinasabi yung mga bata daw na ineksperimentohan Kunyari, may isang table dyan, may plato, may bata. Maglalagay sila ng cookie dyan. Sasabihin ng matanda, kunyari gumagawa ng experiment, huwag mong gagalawin yan, ha? So, titignan na raw nila, yung mga bata raw na kukunin versus yung mga bata na maghihintay bago alukin siya ng cookie will spell the difference between success and failure later in life. So, yung mga marunong daw ng instant gratification, mga kaya maghintay, kaya magtiis, sila raw yung at least kahit paano may magandang karera, may ganong paningin, Okay. Pero anyway, YOLO, you only ligo once. Sana sa isang araw pwede, pero sa isang linggo. Sa isang araw pwede, o medyo basic ka, pwede na yun. Ano yung mga niyolo mo? YOLO? Parang pag meron ka talagang konting budget, YOLO mo talaga siya. Siguro ako may extra bakasyon. Bakasyon talaga? Oo, bakasyon. Kasi na-realize ko lang to mga 2-3 years ago. Sobrang pagod ko talaga. Sorry, I'm speaking from a very privileged time of my life na kaya kong bumitaw noon. Pero kasi at that point, na-realize ko na parang halos 7 days a week na ako for months and months at a time pumapasok. All day, na hindi na nakakapagpahinga yung isip ko. Ang hirap na gumawa ng storya. Kasi parang wala ka ng break kahit isang araw At ang travel kasi ay isang bagay na hindi mo nabibili sa mall. Oo. Pero na kung ticket ang pinag-uusapan. Pero experience? Oo. Oo Iba talagang, parang meron akong time na, I remember, nag-isa lang ako naglalakad-lakad noon. Tapos nagve-video lang ako, meron yung mga street performers. Tapos parang, what I did, binatawan ko yung phone ko, tapos pinanood ko lang siya. So, masaya. Oo, just to experience Yun ang living in the present. Whether phone yan,
na nakatutok sa isang street performer sa isang foreign land or nanonood kayo ng concert, alam niyo kinukunan ninyo ng concert, you're not living in the present. Nire-record mo. Para saan? Babalikan mo? Eh kung ninamnam mo yung experience ng concert na yun, wala ka nang kailangan. At higit sa lahat, lagi may mas magandang camera sa'yo at audio. So, wag mo nang pag-aksayahan ng oras yan. Siguro sa mga ganun okay, pero ako believer naman ako na, kunyari photos or videos, let's say you have kids, mga pamangkin ko, yon. Ako photos talaga kasi hanggang ngayon, yung mga photos ng kapatid ko nung bata, and even photos of my parents when they traveled, when they were younger, nakikita pa namin. Yeah. Tapos, madaling, meron ako, yung pamangkin ko, dinala namin siya abroad before he was 2 years old. Pag tinanong mo siya, feeling niya, naalala niya yung nangyari. Talaga? Feeling niya, but he was like 2 or less than 2. But it's all because every time he would look at an album, nakikita niya. Magandang connection yun, ano? Oo. Yung pag-jog ng memory ng bata. Tapos may mga, ngayon kasi hindi na uso yung mga picture sa mga album. Kami nagpapaprint pa rin kami. Talaga? Oo. Gusto ko yun, yung talagang may madikit na plastic. Ganun sa family namin. Tapos, yun, every time may family trip kami, ipiprint namin lahat. Tapos may album yun. Taon, kung saan, ganyan. Ganun dapat. Hindi yung may ganun naman pero meron sa iPhone. Eh kasi pag nasira yung ano mo. Oo, tapos ang pangit pa nung photos ngayon na app, di ba? Gulo-gulo. Ang gulo-gulo nga. Parang may gusto ko lang tingnan, sabi ko may magpe-play ng music, tapos, di ba? Parang paiiyakin Bakit ka naman niya. nagka-echo? Direct yung tawa ko. Okay. Okay, sabi kasi next na. Okay, sige. Next story is on From the YOLO, Philippine Star. ramen tayo. While Live, the headline reads, ramen shop owner places bounty on heads of customers who left 1-star review. Nako. Hala, pwede ba yun? Hindi naka-take ng criticism ng maayos. Japanese to. Yes. So, Akala ko owner Pinoy. siya, owner siya of Toyojiro, top-rated ramen shop in Kyoto. Ngayon, may kumain daw na dalawang customer, dalawa bang customer? Basta may customer na kumain, nag 1 star. Hindi ata maganda yung experience. Tapos, nag-post ito si owner. Deleted na ngayon on Instagram. Ang nakalagay dun sa post niya, I saw your post and you seem a bit weird. We try not to treat people like you as customers, so it's fine. But you should probably avoid eating out. Someday, someone like you will get screwed. I don't care. Just come directly and I'll deal with you. We run a planned business, so if you get in our way, we'll get in the way of yours too. Wow. Meron pa dito eh. Sabi niya, I told him I won't forgive him, otherwise not even for the safety of his family. If he does that, he'll be killed right away. The kid is so scared he'll really do it, so he'd better just come back and eat. So nilagyan niya pa ng bounty yung customer, 100,000 yen or mga roughly almost 39,000 pesos. Diyos ko yun lang. Oo. Lakihan mo naman. Okay. Kasi meron siyang pinagmumula na sense ng yabang kasi yung mga international visitors siya raw, matataas yung binibigay sa kanya. No? Champion status nga daw yung yung ramen shop niya in Japan. Ramen siya pero merong Wagyu steak. Bakit kaya? Baka naguguluhan. Pero anyways, ganun sila ka-proud sa kanilang mga produkto. Pero, okay, playing devil's advocate, paano kung hindi talaga nagkaroon ng magandang experience? Correct. Yung mga customers. Tsaka experience nila. I mean, obviously, you would understand why the shop owner was upset dahil lalabas yun sa kanilang social media, sa kanilang reviews. But also, parang may, naman, yung crossing the line naman yung bounty. Kung ako, hindi ako kakakain dyan. Diba? Kasi mamaya, talaga, Hindi, tsaka again, when you review a certain shop, it's not just about the food. Minsan, di ba, kahit nga nag-review tayo, yung di papel na inaabot ng mga servers natin, ambience, cleanliness, the friendliness of the servers, madaming factors. Eh kung ang overall experience niya, 1 star lang talaga, di ba? Pwede mo ba kontrolin yun? Pwede mo bang sakupin yung opinion ng tao? Oo, kung hindi nasarapan malay mo, sa bagay, baka medyo kung mga ignorante yung mga kumain, hindi natin masisisi ang mga yan. Bakala nila, baka mga Pinoy ito, hindi kaya? Ano? Ba't di lasang Lucky Me? Ganyan, di ba? Bakit walang itlog na nakahalo? Yung basag. Pang mami. Okay.
So, kung kayo po ay may restaurant, siguro maganda mag-reach out siya. Parang, ano ho bang problema, sir? Oo. Sa pagkain namin. Ano yung mga areas na pwede namin i-improve? Kasi kung dalawa lang naman yun at isolated lang naman, hayaan mo na. Oo. Diba? Pero kung, let's say, marami, 5, 3, magduda ka na Tsaka sa kung sarili mo. majority naman ng reviews mo ay mataas, it still would, just prove na ano lang yun, certain experience lang ng isa o dalawang customer. Pero bihira yung, unless yung steak na sinasabi niya ay bahagi siya nung, anong pangalan nun? Yung pork na nilalagay sa ramen. Meron siyang, Shoyu ba yun? meron siyang Wagyu steak. Diba? Oo nga, usually isa lang sinaserve. Lalong-lalo na sa Japan. Oo. One dish, one restaurant. Oo. Yung isang ramen place takes pride na yun lang talaga sinaserve Kasi nila. yun talaga yung parang they focus on those on Mastery. that dish. Oo. Mastery one dish. Minsan merong parang karage sa gilid or rice, pero hindi parang dito na parang wow, lahat. Ang laki ng menu. Oo. Okay, eto, speaking of experience. Ito naman. Sige. Ito yung experience ni Angelica Panganiban. This is an article from Philippine Star via Life. She drew mixed reactions over traffic rant. Nag-post kasi itong si Angelica na parang yung binahe niya daw ay Makati to BGC lang in Taguig, 4 kilometers. Ang sabi niya, 4 km ang layo to be exact, pero 1 hour ang travel time. What if mag-try na lang tayo all together? Ngayon na-screenshot yung kanyang post at may mga netizens na sinasabi, bakit nagreklamo ka sa traffic? At least yung traffic experience mo is still comfortable, naka-aircon ka, may sounds ka, may snacks ka pa inside your vehicle. Tapos meron naman din sumusuporta kay Angelica saying, ba't nyo ba siya binabash? Parang, why are you guys hating on her? And saying na she's out of touch. Ang sabi kasi ng ibang netizens, masyado kang out of touch, privileged ka pa din. Ang sinasabi naman ng mga supporters niya, she's stating a fact na 4 kilometers na 1 hour is matagal talaga. So, yun, mixed reactions ang mga netizens dito kay Angelica. Pero, Ano? come back to the Come young back. and beautiful you. Kung matraffic kayo, manood na lang kayo ng Beauty in a Bottle. Matutuwa pa kayo kay Angelica. Ano nga ba yun? Ay, taba. Ano nga yun? Ano? Ang taba. Yung yung premiere ng pelikula nila. Ano Tapos talagang sinasadya talaga na lumalak. Talagang may double chin talaga siya. Pwede mo bang pretty na lang? Young and pretty you. Ano yan? In fairness, Kochi. Kochi! Diba? Anyway, opinion ng isang kilalang artista, fairness, mahusay naman si Angelica Omarte. No? Minsan lang, siguro nagda-try lang siya mag-communicate. May mga, alam naman natin sa social media, no, pag sinabi mong, I like blue, may sasagot sa'yo, why, what's wrong with red? Lagi may ganyan. kontra. So maghanda tayo na may ganyan palagi. Ngayon, nasa iyo na lang yan kung gusto mo i-ignore, kung kailangan mo bang patulan, think ka muna. Nasingit ko pa yan, ano? Pwede, Sir Juan. Okay, pinag-uusapan din po ngayon ang isang shop sa Quezon City kung saan binibenta ang packages na hindi na-claim. Ang siste, surprise ang laman ng mabibili mo. Lilinawin yan para sa atin ni Mobile Journal, Ivan Terinque. Hindi na bago sa ating mga Pinoy ang pamimili ng gamit online. Pero may iba namang parang sumusugal sa pagbili ng parcels na hindi alam kung ano ang laman. Umani ng libu-libong views online ang video na ito kung saan sinasabing may bentahan ng mga unclaimed parcels sa Quezon City. Sa video, makikita ang patong-patong na itim na plastic na sinasabing mga unclaimed parcels na mabibili sa halagang 49 pesos each. Pero nang puntahan namin ang lugar, klinaro ng mga staff na hindi unclaimed parcels itong mga to, kundi mystery items lang. Hindi naman po siya totally unclaimed parcel po. Kasi po ang unclaimed parcel po is meron po siyang way bill. Ang mga mystery items na ito ay sadyang dinala sa kanilang bodega at ibinibenta sa halagang 49 pesos bawat isa. So ito yung mga sinasabing unclaimed parcel. Pero in reality, mga mystery parcels lang naman ito na pwedeng mabili for 49 pesos. At pwedeng hawakan pero hindi nga lang pwedeng buksan. Ayon sa mga staff, galing sa iba't ibang parte ng bansa ang mga item. Pero ano nga ba ang laman ng mga ito? Mystery din po sa amin. Mystery din po sa iba. Kasi hindi rin po namin alam yung laman po ng ating mystery parcel. Kadalasan daw, lotion, damit o laruan ang mystery sa loob ng itim na plastic.
Pero paminsan-minsan, meron daw mapapalad na nakakukuha ng cellphone. Paalala naman ng ating legal expert, siguraduhin alam kung saan nanggagaling ang mga mystery items. Dahil kung galing ito sa nakaw, pwede ka mabalikan ng batas. Nakaw. Yung anti-phishing kasi parang ninakaw mo. Binenta mo. Napakadali talaga mag-shopping ngayon. Ilang pindot lang, naka-order ka na. Pero laging siguraduhin kung saan nanggagaling ang mga binibili para iwas sakit sa ulo. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang mukha ng balita. Ay isang bagay na papatulan mo, Tita D. Why not? Parang box of chocolates yun eh. Oo. You never know what you gonna get. Nakita ko ng ganyan nung huling labas ko, nung huling biyahe ko. Pero yung nakita ko is may address talaga, may waybill yung sinabi nung in-interview. Tapos pwede mo rin kalugin, pwede mong hawak-hawakan. So madidinig mo kung may metal sa loob. May nakasabay akong bata, I think they bought theirs for like mga 14, 15 euros. Pagbukas niya, Jordan. Sambahan talaga. Sambahan talaga Ikaw, siya. ano ang laman ng kinuha mo? Hindi ako bumili kasi So pumunta ka lang doon. hindi, nadaanan ko lang siya. Nadaanan ko lang siya talaga. Papunta ako sa isang venue, tapos nakita ko may shop na walang tao, may isang babae lang, tapos puro plastic lang, nasa isang, yung mga carts, ganun lang. Ito yung idea nung ano, no? Kasi sa Amerika, meron din naman dito na nagsisimula na, pero ewan ko kung nagpo-progress. Yung mga storage na mga hindi na nakaklaim na kasi namamatay na lang yung mga owners, nakalimutan ng balikan. Yung sabihin kasi natin yung mga nakatira sa condo at walang mga spasyo, ay nagre-rent ng mga spasyo para doon store yung kanilang mga gamit na babalikan pa nila balang araw. So yung mga unclaimed na yung mga yun, minsan ay sinusubasta, binibili. At iba-iba rin kasi yung methods. Minsan, sabihin mo itong lot na to, kukunin mo, yung isang box na yan, hindi mo alam yung laman. So, tsambahan talaga siya. No? May ganyan din minsan sa plaka. Bibili ka ng isang bulto, hindi mo alam kung ano laman. Mga plaka may gano'n. May ganyan din. At yung isang store din dito sa Mega Mall, alam mo mga basura ibibenta nila kapag pa-surprise kunyari, nakabalot sa dyaryo. Hindi dyaryo pa talaga, no? The fact na walang bumili noon, ibig sabihin, huwag mo nang bilhin. Pero anyway, ganun din naman sa ukayan. Yung mga nag-uukay-ukay. Yung mga nag-import. Yung bumibili, bulto yan, hindi, wala naman silang paraan na para i-check isa-isa. Diba? So, box. Pero marami din good find sa ukay. Pag matyaga ka lang maghanap. Pero yun daw, hindi unclaimed parcels, ibig sabihin, mga made in China yung mga yan. Ganon. Na kung ano-ano. Okay, sige. Ngayon naman, batiin na natin ang ating... Arinola, mga ganyan. Okay. Batiin natin lahat na nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and on TikTok. Alright. Unahin ko na si Elmo Cardenas. Unahin ko na rin, of course, si Raja Laya, a.k.a. Marion Laja, at si Lulot, ang misis ng si Lulot. Hello po sa inyo. Okay, sino pa ba? Arnel Santos, yung vendor sa Quiapo. Ay, hello! Na ikaw daw si Denise Ho. Oo, nanonood talaga sa television yun. Hey, hello. Epic! The meaning of life is to give life meaning. Sabi ni Viktor Frankl, yung sobrang mantra niya ngayon. Tama yan, ang mantra mo ay mantra ng isang survivor ng Nazi death camp. Sabi ni Good Vibes, now is the greatest gift. That's why it's called the present, sabi. There's no true joy and pleasure without pain and sacrifice. Yin yang, umaaraw, umuulan, ang buhay ay sadyang ganyan. May ganon. Kanta ng River Maya yun Napatula mo pa ako dito, Elmo Cardenas, of course, watching from Montalban, Rizal. Ito, si Marion Laja kasi, tumira sa Thailand yan. Sabi niya, ang filosofiya daw sa Thailand, yung sanuk-sanuk. Ano yun? Translation ay enjoy, enjoy. So, tama yun. Isang pares yun ng sanuk ng sapatos, di ba? Na uso dati. Ba't nawala sa uso yun? Oo nga, nawala. Parang hindi ako nakatry nun, pero parang sobrang comfy. Ako gusto ko yun. Parang sobrang lambot niya. Kung makahanap pa ako nun, bibili talaga ako ulit. Actually, bumili ako sa Wala, mamaya. Sige, mamaya na. Si Paulo Togano, Happy Tuesday, tita and tito, kaka-tune in ko lang. Sabi ni Don River Domingo, all caps. Pero parang hindi naman siya galit. Okay, go Good afternoon daw. May snappy salute. Same age po tayo, Tito Lord, nung pumutok ang EDSA. Hawak-hawak ko noon, Playboy Magazine sa Baguio City po ako. Ako ba hawak ko noon? Because I read Playboy mainly for the articles.
Yeah, yung Playboy interviews, napaka. Paano yun? So, pag nagbabasa ka, nakatakip yung mga larawan doon. Hindi kasi konti lang naman yun. Ah. Bilang na bilang, tapos sa focus pa. So, okay. Meron pa? Martigo, it's this value for Filipinos that shows how unrelenting greed and evil is through corruption and lies. Si Rodel Alcantara naman, 10 years old daw nung sinama ng parents sa Quirino Grandstand. O Luneta ba, alin sa dalawa? Then may tali kami sa ulo yellow, nalimutan ko kung I love Cory nakasulat. Oh. Baka yung one of the Cory rallies before. Okay. Maraming sinasabi si Good Vibes. Si Elmo Cardenas from Montalban, Rizal. At sabi niya pa rin, beautiful ka pa rin daw. Thank you. Sabi ni Kat Tipunan, kakatapos lang naman ng History with Lord. Sana meron ulit co-host si Ma'am Denise. Ha? May programa kasi ako dati, pangalan, History with Lord. No, ano sabi niya? Sana merong ulit ano? Co-host ka daw, sana. Okay. Alan TF, hindi natin kaya. Hindi Paulo Togano, all caps. Happy Tuesday, tita and tito, kakatune in ko lang. Oo nga, medyo late, pero okay lang. Francis Pascual, musta dyan? Oh, natakita ko nga yun. Kay naman, sabi ni Rafael Acorjon, Rafi Ador Joniso Jr., sana magkaroon daw tayo ng podcast. Pwede. Kung audio podcast lang, hindi niyo makikita yung gandang lalaki ko. Halakhak lang ni Denise ang maririnig ninyo. Okay, time out muna. Hanggang alas 3 pa po kami. Diyan lang kayo. As we go on a quick break, here are the global headlines at this hour from the Associated Press. This is AP News Minute. President Donald Trump met French President Emmanuel Macron on the third anniversary of Russia's invasion of Ukraine. Trump said he was hopeful that Russia's war in Ukraine was nearing an end. The Vatican says Pope Francis remains in critical condition but has shown slight improvement following laboratory tests. The 88-year-old Francis is suffering from pneumonia in both lungs. Archaeologists in Peru's capital city of Lima said Monday that they had found a 5-meter-high brick bridge from the 16th century. The bridge sits close to the presidential palace. And King Charles visited a brewery in Burton-upon-Trent, Staffordshire on Monday, where dozens of breweries shipped millions of barrels of beer across the country during the 19th century heyday. As of now, I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces. What is happening is not a coup d'etat, but a revolution of the people. Mr. Lily and those with him have appealed for food and expressions of support. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. We request the civilians to leave the vicinity of Camp Kramer immediately, Mr. President. That's why I come here with your orders, so we can immediately strike them. Corazon Cojuangco Aquino, Corazon Cojuangco Aquino, do solemnly swear do solemnly swear Inyong lahat, inyong tangkilig sa akin sa loob ng 20 taon
Enough is enough, Mr. President. Mr. Marcos has left this country. Batang-bata pa si Manong Johnny. 62. Ang panahon na yun. Alright, magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord De Vera, kasama po si Miss Denise Tan. And here now is a quick rundown of some stories on One News. The Supreme Court will hear the second part of oral arguments on challenges to the PhilHealth Fund transfer. Last year, the Finance Department directed the state health insurer to return 89.9 billion pesos of excess funds to the National Treasury. Also before the High Court, public health advocate Dr. Tony Lechon has filed a petition questioning the constitutionality of the zero subsidy for PhilHealth in the 2025 budget. The Philippine Army has confirmed an attempt to infiltrate its cyber network, but it clarified it was not hacking incident. Cybersecurity group Deep Web Connect earlier reported a data breach supposedly carried out by the Philippine Exodus Security Group. Amid the development, the Philippine Navy is also investigating a separate alleged data breach and has implemented measures to protect its systems. Oil companies have implemented another round of price hikes today. Gasoline prices are up by 70 centavos, diesel by 40 centavos, and kerosene by 20 centavos per liter. The increase is attributed to possible global supply disruptions after an attack on a Russian pumping station. And new Transportation Secretary Vince Dizon has directed all undersecretaries, assistant secretaries, and directors of his agency to submit unqualified courtesy resignation by February 26. The move aims to give the secretary a free hand in implementing the mandate given by President Marcos. Dizon assumed office on February 21 after Jaime Bautista resigned for health reasons. And still on Secretary Dizon, he recently took public transportation via the EDSA busway for a first-hand pasahero experience. And here's what the DOTR chief found from News 5 correspondent Gerard de la Peña. Matapos ang official turnover ceremony sa Department of Transportation kahapon, nag-commute si Transportation Secretary Vince Dizon sa EDSA carousel mula Ortigas hanggang Monumento. Agad pinuna ng kalihim ang mga sirang elevator, nakaharang na railing sa babaan ng mga pasahero at sirang mga orasan. Pagdating naman sa tren, halos patapos na ang mga estasyon at tulay na ipinapagawang North-South Commuter Railway o NSCR sa bandang Bulacan. Pero sa bandang Pampanga hanggang Clark, malabo umanong matapos sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Tigil muna kasi ang pagbili ng Department of Transportation ng mga ari-arian na tatamaan ng proyekto. Noong September 2024, sa legal opinion ng DOJ, dapat bayaran ng paunang 50 to 70% ang may-ari ng property. Ang balanse, ibibigay na lang kapag naibaba na ang bagong titulo. Yun nga lang ang napagkasunduan sa loan ng Pilipinas sa Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank na siyang pumupondo sa NCR, dapat full payment agad. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa naman ang construction nitong North-South Commuter Railway. Pero ayon sa mga source, pwede rin daw itong maipatigil sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan kapag hindi nabili ng pamahalaan yung mga ari-arian na tatamaan ng proyekto, partikular na dito sa Pampanga at gayon din sa Metro Manila at sa Laguna. Kaya naman, ayon sa mga source ng News 5, ang parteng Valenzuela hanggang Malolos lang ang posibleng mabuksan sa 2028. Sabi naman ni outgoing Transportation Secretary Jaime Bautista, may remedyo na dito na nakahanda na para sa bagong kalihim na si Vince Dizon. I already talked to DOJ Undersecretary a few weeks ago, and they said we can get exemptions on this. We have a letter which I think to be signed by Secretary Dizon, prepared by our legal, asking for formal opinion on that issue. We will do everything we can to speed things up, because that's the order of the President. Sabi ng Pangulo natin, kailangan pabilisin kasi hirap na yung mga kababayan natin. And then they need
these projects to go online as quickly as possible. Nauna nang sinabi ni Dizon na itutuloy niya ang planong privatization ng EDSA Busway at MRT3. Posible raw yan sa susunod na taon. Here are some stories we're watching ahead of the May 12 elections. The Commission on Elections has formed a task force to regulate survey firms during the poll period. It's called Task Force Regulation and Enforcement of Survey Practices for Election Credibility and Transparency, or Task Force Respect. Prior to this, the poll body announced that all survey firms must all register. COMELEC is also reviewing the legality of mandating candidates to attend election debates. While participation remains voluntary at this time, organizers are required to invite all candidates under new COMELEC guidelines. The poll body also reminds stakeholders that debates should be issues-based and require prior notice to COMELEC. In related news, the Commission is banning heckling during debates to maintain professionalism and order. COMELEC says event organizers must ensure security, equal treatment of candidates, and relevant topics. Venues, attire, and setups must also be neutral to avoid perceptions of bias or favoritism. Alright, may tanong pa rin ba tungkol sa spending limit para sa mga senatorial candidates? Abay, balikan natin ang report na ito ng ating One News editor, Ed Lingao. Magkano kailangan mong gastusin para maging senador ng bayan? Matagal nang kinilala ng mga eksperto na panahon ng repasuhin ang campaign spending limit sa batas. Sa ngayon kasi, nakatali pa rin yan sa 3 pesos per registered voter lamang para sa kumakandidatong senador hanggang konsehal. 1991 pa yung spending limit na yan, dagdag riyan. Pwedeng gumastos sa mga political parties ng 5 piso para sa bawat registered voter. Sa ngayon po, meron na tayong 68.6 million registered voters. Kaya't ang spending limit para sa mga tumatakbong senador nasa 205 million pesos lamang. At ang mga partido pwedeng gumastos ng 343 million pesos. Pero ito po ang napakahalagang konteksto. Nagsisimula lamang ang kwentahan yan pagpasok ng campaign period o sa February 11, 2025. Sa makatwid, ang lahat ng gastos ng mga umaambisyong maging senador bago pumatak ang February 11 hindi binibilang ng COMELEC. Dati kasi, bawal pa yan. Sa Section 80 ng Omnibus Election Code of 1985, bawal ang pangampanya ng labas sa campaign period. Disqualification agad yan. Pero taong 2007, pinasa ang RA 9369, ang amendment sa Automation Law. Nakasaad kasi sa batas na ito na ang tao ay matuturing lamang na kandidato pag nagsimula na ang campaign period. Taong 2009, nagdesisyon ang Korte Suprema sa Peñera versus COMELEC base sa bagong batas na yan. Sinabi ng hukuman na hindi maituturing na kandidato ang isang tao hanggat wala pa sa campaign period. Magmula noon, wala nang matinong limitasyon sa paggastos ng mga kandidato. At ang sabi ng Korte, kung gusto nating baguhin ang sistema, abay kailangan baguhin ang batas. Moving on to other news, various groups are celebrating the 39th anniversary of the EDSA People Power Revolution. For the details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy? Yes, good afternoon din. Dito tayo sa kahabaan ng EDSA kung saan kanina nakita natin na iba't ibang grupo ang nag-celebrate nga ng 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. At ngayon, on the way na sila sa People Power Monument naman para magkaroon ng konting aktibidad. At sinabi din sa kasa na ilang Amy? Amy, papihit lang ako ng konti, Amy. Okay, ayusin muna natin linya, no? Yan po si Amy Atienza. Nandyan po, habang inaayos po natin yung signal para hindi mo naman masayang yung kanyang report. Pero base sa lokasyon niya, nasan ba siya? Para sa may Ortigas banda, no?
Mamaya subukan nating balikan yan. But another report, students of the Polytechnic University of the Philippines Santa Mesa campus staged a walkout earlier today. That's in defiance of PUP's non-cancellation of classes to commemorate the 39th anniversary of the EDSA People Power Revolt. Hundreds of students marched through hallways while chanting grievances against the government. This was followed by a short rally in front of the Charlie Del Osorio building. Okay, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. And as we do that, we pay tribute to R&B legend Roberta Flack with this story from the Associated Press. Grammy-winning music star Roberta Flack has died aged 88. The singer and pianist was known for her intimate vocal and musical style, especially on her hit, Killing Me Softly with His Song. Her publicist said she died Monday, surrounded by her family. Flack became an overnight star in the early 1970s, after Clint Eastwood used The First Time Ever I Saw Your Face in his film Play Misty for Me. In 1973, she was the first artist to win consecutive Grammys for Best Record. Flack's other hits included duets with former Howard University classmate Donny Hathaway, Where Is the Love and The Closer I Get to You. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. At this point, we will go back to Amy Atienza, who will be reporting on the celebrations for the 39th anniversary of the EDSA People Power Revolution. Amy? Yes, good afternoon. Nagbabalik na ito ngayon. 1:30 p.m. nakita natin na dumadami na talaga tao. Kasama daw nga dito yung mga nag-walk out rally from the Polytechnic University of the Philippines. So marami silang kasama na dyan ang Kabataan Party List at dyan din ang Vice Party List, pati iba't ibang mga partido sumusuporta talaga sa celebration nitong EDSA anniversary. At yun naman, nakikita din natin sila kasi naglakad dito sa may kahabaan ng EDSA papunta sa People Power Monument sa White Plains Corner para naman simulan yung programa nila. So kasama dyan yung prayer visit na mangyayari, pati na rin yung mga panawagan nila, may ilan din daw speakers, pero hindi pa natin kumpirmado kung sino-sino nga ba yung mga notable personalities na makikita pa natin. And so far, nakita lang talaga natin simula kaninang umaga ay si Quezon City Mayor Joy Belmonte na nakikita dito sa EDSA rally. So far ngayon, ang inaasap natin ay matinding daloy ng trapiko at yun ang kanina naririnig natin. Ang reklamo na ilang mga pupunta dito sa may EDSA or Tigas Corner dahil nga punong-puno, siguro lalagpas na ng libo talaga yung sumaka dito sa EDSA rally. So far yun pa lang yung nangyayari ngayon. Tingnan natin kung anong mangyayaring mga programa at manatili lang tayo nakatutok dito sa may EDSA rally sa People Power Monument. Alright, thank you for the update. Again, that was our mobile journalist, Amy Atienza. The Vatican has announced a nightly rosary in St. Peter's Square for Pope Francis' improved health. Monday's rosary was led by Cardinal Secretary of State Pietro Parolin. Over at Gemelli Hospital, daily mass and adoration continue as part of prayers for the Pontiff's speedy recovery. The Vatican says the Pope has shown slight improvement, with medical reports indicating no respiratory distress. On Monday, the Pontiff received the Eucharist in the morning and called the parish priest of Gaza in the evening. He also thanked Catholics worldwide for their prayers and support during his illness. At oras sa ulit para sa talaga namang makabuluhan, talagang tunay na demokratiko at non-inflationary segment na programa na magpapagaling sa kahit anong karamdaman. Yan man ay sa bayan o sa katawan. Ito na po ang I Saw the Signs. Anong ating edisyon ngayon, Tita D? Klaro ba? Tayo ba'y nagkakaintindihan? Sige nga, klaro ba? First photograph. Okay, lalapit tayo. Uutang ka pa ba? Para daw makautang, ang kailangan ay requirements. 6 pieces 2x2, 4 pieces 1x1 picture, whole body. Kung paano pagkakasya may whole body, okay. 3 valid IDs, may apostrophe S, barangay clearance, NBI clearance, marriage permit, medical cedula,
BIRT, talaga may COVID pa. SSS, tax identification number, co-maker, X-ray, police clearance, proof of billing, and Form 137. Paano kung bibili ka lang ng suka, 50 lang utangin mo? In short, kung ayaw mong pautang, saksak mo na lang sa baga mo yung utang mo na yan. Gusto ko yung yung pinoint out mo. 3 valid IDs. May apostrophe. Okay. Next. Sige, next. Hindi ko makita. Lapit na naman ako ulit. Okay. Explain ko lang baka kasi akala nyo, ano na po? Tita lang ako. Ako. Hindi ko na-gets. Tita lang siya, hindi siya ang nanay. Baka naman naghahanap pa kasi. Ano? Tita lang po ako ang nakasulat. So hindi niya anak yan? Hindi niya anak yan. Baka naman gusto niya Nangangamba ba siya na hindi na siya makakahanap ng tunay na pag-ibig? Baka kasi may mga iba na ayaw, ng... Paano ba papakita paano ba dapat yung para mapakita na hindi ko anak yan? Talian mo sa leeg? Hindi, siguro hayaan mo lang madapa ng konti. Tama. Lalo na pag may pogi, layo. Doon ka muna maglaro. Doon ka sa mama mo, ganun. Punta ka muna sa mama mo. Okay, next? Next. Okay. Paunawa lang po, Okay. Pull, hila. Huwag itulak. Huwag itulak. And in case you miss the point, huwag itulak. Pero, more reminders. Huwag itulak, please. Huwag itulak, please. At kung hindi ka pa madalas sa pakiusap, please, huwag itulak. Dahil, ang pinakuli sa lahat, pangit. Ayan. Pustahan tayo yung mga unang dyan, hindi nakatingin. Itutulak lang din. Kasi ilang beses na kaya natulak yan. Oo. Parang yung mga bawal umihi Please, pag may nakasulat na bawal umihi dito. Ibig sabihin nakailang jingle lang meron doon. Huwag nyo nadagdagan. Para ilagay yun. Pero mas interesado ako doon bakit nilalagay yung isa pang sign. Anong isang sign? Jingle, tsaka yung kapartner niya. Oo nga Diyos ko. Yun ang malupit. Oo. Okay, pag may nakita po kayong mga sign, please send them to us at afternoondelighton@gmail.com. Ano ba yan? .com. Come back. To kasi si Angelica. Kochi. Okay, that will have to do it for us this Tuesday, February 25. Thanks for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. So join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera. Have a delightful afternoon. Magkaisa, handog ng Pilipino sa mundo, unity.